Hi everyone, welcome to House Karaan. I'm Daddy Lester. I'm Mommy Belle. Sa video ito, pag-usapan natin yung mga pamahiin kapag nagbubuntis tsaka sa pag may baby. Yan, speak of baby. So if you're interested, please keep on watching. Itong topic na ito is very common, especially sa probinsya. Tayo mga Pilipino, marami tayong mga pinapaniwalaan na mga pamahiin sa pagbuntis at sa sanggol. So isa-isahin natin, and ano ba yung take namin dito? Itong video na to is not intended para questionin yung mga paniniwala, lalo ng mga matatanda, kasi most of the superstitious belief or yung itong mga pamahiin is namana natin sa mga ninuno pa natin, sa mga lolo-lola natin. We have no intention na questionin sila. It's more of mapag-usapan natin, especially yung mga millennial parents ngayon, kumbaga applicable pa ba yung mga pamahiin na to, or if not, kung nakakabuti ba or hindi. Again, we respect kung pinaniniwalaan nyo siya o hindi, but I guess it's very important na napag-uusapan siya. Okay, so let's start. So nilistan na namin siya. Unang pamahiin sa pagbubuntis, kapag ang leeg at singit ni mami ay maitim, habang nagbubuntis, siguradong lalaki ang anak niya. Okay, so yun, ito very common to sa atin. In fact, pag nakita nilang lumalaking ilong mo, parang sabi mo, pangit ka, mas hindi ka blooming, sasabihin sagad sa'yo, ay, ano yan, lalaki ang anak mo. Nung second and third baby ko, parang kahit ako feel ko na wala ko masyadong changes, parang ang gaan-gaan lang, parang ngayon, yung pagbubuntis ko yung last, yun yung feel ko na parang pangit-pangit ang itsura ko, lahat nangingitim, lahat lumalaki. So, lahat parang dami sa akin nagsasabi, ay, lalaki ang anak mo, pero hindi naman siya totoo, babae yung anak ko. So, ano ba yung reason nun? Reason nun is, kaya nagkakaroon ng mga pangingitim sa mga kasingit-singitan ng babae na buntis kasi merong changes dun sa hormones niya. So, hinahanda ng mga hormones ang katawan ng isang babae para sa dadalhin niyang sanggol sa loob ng 9 months. So, hindi ibig sabihin na nangitim ka or mayroong nagbago sa katawan mo is lalaki na. Kasi talagang babae o lalaki, magkakaroon ng changes sa katawan mo. In general, most ng pamahiin, hindi ako naniniwala. It's mostly, tinignan mo yung ano yung sasabihin ng mga doktor, tapos you do your own research din. Yung gender ng isang tao is based dun sa yung mga X and Y chromosome. So, definitely, nothing to do with what you eat. Actually, it's more on hindi siya pamahiin. Totoo naman talaga nangyayari to. Pero, pwedeng maiwasan yon na mangyari kung meron kang enough na calcium. Kaya siya naglalagas, humihina yung ngipin mo at yung buhok mo kasi hindi enough yung calcium na natitake ng isang buntis. So, kaya kinakailangan na pagbuntis ka, nagtitake ka ng mga supplement and kumakain ka ng mga pagkain rich in calcium. Partly naniniwala ako dyan, pero dapat may gawin ka para ma-avoid yung situation na yon. Next na pamahiin, bawal daw dumalaw sa may sakit o pumunta sa buro lang buntis. Para sa akin, ito is medyo practical. Whether pamahiin siya o hindi, I would say, kung maiiwasan, why not? Kasi dalawa pa kayo na prone sa possible na namhawa ng sakit, pupunta ka sa hospital, or sa kamamatay lang. Huwag makikipagtalik habang buntis, baka mabutas ang inunan. Actually ang dapat na tanongin nyo dito is yung OB-GYN ninyo. Kasi, depende ito sa situation nyo. So, kung high risk ka, talagang bawal. Yung sinasabi dito na bawal makipagtalik kasi aabot sa inunan. Yung baby naman natin is nababalutan siya. Hindi siya direct na mapupunta doon. So, siguro, kung meron kayong question about doon, better ask your OB-GYN. Siya yung dapat na makakasagot nun. Next pamahiin is, huwag kakain ng marami dahil baka lumaki ng masyado ang sanggol sa sinapupunan at mahirapan manganak. In a way, oo. Totoo naman siya kasi pag marami kang kinain, mas malaki si baby. Pero, hindi rin naman yun dapat nagli-limit sa'yo na hindi kumain. Ang advice dito is, kumain ka pa rin ng sapat. So, pag nagugutom ka, kumain ka, pero dapat masustansyang pagkain. So, hindi pwedeng puro matatamis, maalat, maasim. So, balanse pa rin. And, syempre, dalawa kayong kumakain, mas doble talaga yung hinihingi ng katawan mo. Kapag daw nagbubuntis, is mag-ingat kasi may manananggal sa bubong. May manananggal sa bubong, tapos yung dila,
Tapos kukunin yung baby. Sorry kung natatawa kami kasi Naniniwala kasi tayo mga bata tayo. naniniwala kasi kami nung bata kami doon. Na kapag may buntis, tapos merong maingay sa bubong, ayan, may manananggal. Ngayon, na-realize namin na pantakot lang talaga siya sa amin ng mga bata. So, ngayon, I can confidently say na hindi siya totoo. In the first place, I don't know kung totoo yung manananggal. Isa pang super common na narinig ko na pamahiin, yung pinaglihihan nung mommy. Example, pinaglihi sa palaka, magmumukhang palaka yung anak, mga ganun. May mga narinig kasi ako na, uy, huwag kang kumain na may itim na bagay kasi magiging maitim yung anak mo. Maglilihi. Sabaw yung anak mo. Ano ko nagigits niyan? Yung kinakinain ng mommy, ayun yung magiging itsura ng anak. Hindi nagde-depend yung kulay, yung itsura ng anak mo dahil sa kinain mo. So, syempre, unang-una dyan is ano yung itsura mo bilang magulang, ano yung itsura yung mag-asawa. Doon yung makukuha yun. Genetics yun. So, walang kinalaman yun kung kumain ka ng talong, kulay talong yung anak mo. Minom ka ng sabaw. Maging sabaw yung anak mo. Pinagtatawa na namin, pero siguro offending to sa iba. Pero honestly hindi ganun yung belief namin. Hindi siya pamain for me. It's more on practicality. Siyempre, kung doble-doble yung gastos nyo. Diba? Manganganak ka. Mahal magmanganak. CS pa, tapos pagawa ka ng bahay. Tapos, ang buntis... So, I agree. I agree. Yung buntis, madaling ma-stress. Pag nagpapagawa ka ng bahay, makalat yung bahay nyo. So, ma-stress yung buntis. So, wag na nga talaga magpagawa ng bahay. Pero hindi siya applicable kung marami kayong pera. Oh, yun. Pero, ako agree ako dito. Kasi diba, plano natin magpagawa nung parang naisip ko, ano ba yan? Magpipintura, mabaho, magulo, maraming lilinisan. Wag na nga, may stress lang ako. So, may reason siya. Totoo siya. Yung isa pa is, ang asawang lalaki ng isang naglilihi ay hindi dapat magpapulupot ng tuwalya sa leeg niya upang huwag maging pulupot sa leeg ng sanggol ang kanyang puso. So, wag daw maglagay ng tuwalya sa leeg yung daddy kasi possible daw na lumabas yung baby na magkaroon ng cord coil. Wala naman sigurong kinalaman yung tuwalya sa cord ng baby natin. Yung kapag may buntis daw sa loob ng bahay is huwag tumayo sa may sarapan ng pinto. Kapag babisita ka. Laging ganun ang term. So ano ba explanation? Uy, pumasok ka, may buntis ka. Bakit daw? Ako personally, sumusunod ako, parang Hindi, respect. ang sinasabi nila kasi, mahirapan siya lumabas. Oo, mahirapan siyang lumabas. Ako personally, sinusunod ko siya kasi usually, kung bisita ka sa bahay, tapos sinabi sa'yo na gano'n, kumbaga, respeto dun sa may bahay. Scientifically, hindi yung reason. Kumbaga, it's more of respect for us, kaya namin siya ginagawa. Dapat lagyan ng ilaw ang silong ng bahay ng nanganganak upang di makapasok ang aswang o masasamang espiritu. Since may sinabi ditong silong ng bahay, I believe talagang pamahiin to sa probinsya. So narinig ko siya nung si mama nanganganak sa Samar. Ako personally, hindi ako naniniwala kasi unang-una, hindi rin ako naniniwala na may aswang. So depende sa inyo kung naniniwala kayo. So doon pa lang, no na sa akin tong pamahiin na to. Ang inuna ng batang bagong panganak ay dapat ibaon o ilibing sa silong ng bahay upang ang bata ay hindi maging layas sa paglaki. Para maging hindi layas yung baby mo, of course, dapat mag-set ka ng example and proper guidance dun sa anak mo. So walang kinalaman yun kung yung puso niya ay tinapon mo or ibinaon mo or inistay mo lang sa paligid ng bakuran nyo. Ang bata ay nilalagyan o pinapahira ng lipstick sa noo upang di mausog. So itong sa topic ng usog, kung hindi kayo familiar, yung parang yung bata bigla na nagkasakit, parang biglang nangiyak ng sobra. And in fact sa amin, sa probinsya namin, very common siya. Even sa matatanda, kahit yung mga matatanda na sa amin, nauusog daw na may nakasalubong sila, may na-meet silang someone, tapos hindi lang lipstick, laway sa amin. Laway. So kailangan lawayan para hindi mausog. Ako personally, yung pagsasabi ng pera usog,
puwera usog. Parang you wish the baby well na huwag namang sumakit yung tiyan, huwag namang biglang mag-iyak, di ba? Okay lang yun. Okay lang yun. Pero yung paglalagay ng laway, medyo sobrang unsanitary para sa akin eh. I've seen examples na talagang kulang yung klema. sa paa ng baby naman. And minsan hindi lang sa paa eh, yung sa Dito sa noo. Ayun. So, Ako talaga laway kasi is not, hindi siya malinis eh. So baka doon pa magkasakit si baby. Baka doon pa magkasakit si baby. So, no disrespect sa mga tao na naniniwala doon sa mga kasabihan na gano'n. Whether lipstick or laway, especially laway. Pero yun yung take namin. Isa din sa pamahiin is yung naglalagay ng mga colorful things, naglalagay ng pulseras na pula sa bata or yung may piniperdiblid sa damit ng baby na pula pang kontra sa mga masasamang espiritu or sa mga usog. Kami doon kalme. O yun, may nilalagay sila yung piniperdible tapos yung mga bilog-bilog sa braso ni baby. Hindi naman namin kine-question kung yun yung ginagawa ng ibang parents. Pero kami, personally, hindi kami naglalagay kasi yung may perdible, delikado din sa bata kasi possible na matusok siya. Yung dito naman dito naman yung mga possible na makagat na yun, malulunpan na yung mga bilog-bilog na yun, so wag na lang. Isa pang pamahiin is yung paglalagay ng sinulid sa noo ng baby kung nasisinok siya. Ayun ay hindi namin ginagawa kasi una-una may mga nakita kami na yung laway, yun ang pinambabasa sa sinulid at pinandidikit. Yung iba, binabasa nga ng tubig, nilalagay dito. Pero kami, yung reason ng pagsisinok is natural sa bata. Ang gagawin mo doon is proper birthing or i-massage mo yung dito sa part niya and talaga nawawala naman yun kahit naman tayo, di ba, pag sinisinox, nawawala naman pusa. Nawawala din siya eh. Hindi namin siya ginagawa pero mabilis lang mawala yung sinok ng baby. Pa-birth mo lang. So yun pala, link sa description box yung video namin, yung guide namin for birthing. May paniniwala sa amin na yung buhok ng baby, lalagay mo siya sa book para tumalino yung baby. Pag 1 year old, tama? Ito, actually, ginawa namin siya. Ito yung isa sa pamahiin na I don't think mayroon namang magiging negative effect whatsoever. Yung sabi nga nila, wala namang masama akong maniwala, so ginawa namin siya. Hindi kami fully convinced na totoo siya. Related to dun sa yung uunanin mo yung books para tumalino ka. Pamahiin din siya, di ba? Siguro, sanayin mo yung anak mo na magbasa ng books. In a way, totoo naman na na nakakadagdag ng knowledge yun. Pero yung nilagay mo lang yung buhok ng baby mo sa book, for me, walang kinalaman yung talino na doon. Yung next na pamahiin is huwag pipigain ang damit ng sanggol kasi mangungulubot, mabilis mga lubot yung skin ni baby. Yung reason na bakit wag nang pigain yung damit ng baby is more on practical reason. Kasi una-una, yung damit naman ng baby is maliit, so madali siyang matuyo kahit hindi na natin siya pigain. And pag hindi masyadong gusot yung damit ni baby, hindi na natin kailangan planchahin. So, mas tipid siya sa kuryente. Gagawin ko siya, hindi ko siya pipigain, pero hindi dahil sa pamahiin. It's more on practical reason. The next natin is, wag daw bibigyan ng laruan na Barbie o manika ang sanggol. Matatagalan silang magsalita. Well, una-una, kung lalaki yung anak ko, then definitely, hindi yung laruan na bibigay ko. Gagawin ko siya, ang maging reason ko is, posibleng madumi yung laruan. Kasi kung sobrang baby pa, diba? Dapat hindi pa talaga ganun yung toys nila. Isipin ko na hindi makakapagsalita dahil doon, probably not. Kailangan magbigay ng barya ang sino mang dadalaw sa bagong anak na sanggol at itatago ito ng nanay. Ibibigay sa sanggol kung siya ay nasa sapat na gulang na. Hindi siya masama. Diba? Sino ba namang aayaw sa regalo sa anak mo? Pamahiin siya na okay din namang gawin. Actually, ako may mga kilala nga ako. Sa sanggol, ang binibigay nila is pang-open ng account. Diba? May mga ganun ang social, pang-open ng savings account ni baby. So, wala namang masama doon kasi para naman yun sa future niya and savings ni baby. So, okay ako doon. Bawal paliguan at bawal gupitan ng kuko kapag Tuesday at Friday. Hanggat maaari, paliguan mo araw-araw yung baby mo, maliban na lang kung malamig. Actually, hindi ko alam kung anong reason bakit. Actually, it's more on religion. Religious yun. Okay, so right. Tuesday at Friday. So, we would respect kung yun yung
Yun yung practice ninyo. Yung isa naman is bawal gupitan ng kuko hanggat hindi pa nakakatatlong buwan. Siguro naging pamahiin to kasi noong mga panahon siguro noon hindi pa na-imbento yung nail cutter na safe for baby. So talagang ginagamitan lang nila nung mittens. Pero ngayon kasi marami na sa market ang mga nail cutter na kahit baby pa lang, kahit newborn pa lang, pwede na natin silang gupitan. Mainit din kasi yung mittens, lalo na kung initan yung baby nyo. So, kung kaya nyo nang gupitan, safe naman si baby doon, why not, diba? So, yun. Yung pamahiin kasi is very common to us. Nakalakihan na natin siya. In fact, nung first time na naging mommy ako, ang dami-daming kasabihan, ang dami-daming mga nagsasabi sa, uy, wag mo tong gawin, ganitong gawin mo, ganitong gawin mo. Doon sa mga pamahiin na hindi naman ikakapahamak ni baby or wala namang impact negatively sa ating mga anak, ay hindi naman makakasama sa ating baby. Wala namang masama kung susundin natin, di ba? Pero dun sa mga pamahiin na merong harm na maidudulot sa baby natin, I think ayun yung kailangan natin pag-isipan, kailangan natin i-double check, kailangan natin mag-research, kailangan natin itanong sa mga expert like pedya natin kung kailangan ba natin siyang sundin. Kasi ang parenting naman is nag-i-evolve eh. So, yung mga practice before, possible na hindi applicable na ngayon. So, I think that's it for this video. Sana may napulot kayo. Tell us if you agree or disagree sa mga take namin sa mga pamahiin. Kung may mga ibang pamahiin pa kayo na miss namin dito, lagay nyo lang sa comment section below. Tapos, pag-usapan natin, kwentuhan tayo. Please share kung ano pa yung mga pamahiin na narinig nyo, ginawa nyo, ano yung naging impact sa inyo. So, thank you so much for watching House Karaan. And please don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Please also click that notification bell to be updated sa mga future videos na i-upload namin. That's it, and see you in the next video. Bye!